Magandang umaga po mga kapatid kong mga taga Carmen United Methodist Church. Ito po ang inyong misyonerong pastor dito sa Singapore, si Pastor Jun Equila, na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa inyong imbitasyon sa akin na magbigay ng kaunting pahayag patungkol po sa inyong OFW Sunday. Ako po'y nagagalak sa loob ng mahigit na 6 na taon na misyonero ninyo dito sa Singapore ay marami na pong ginawa ang Panginoong Diyos, hindi lamang sa aking pamilya, kundi maging sa ating misyon dito sa bansang ito. At nagagalak din po tayo sapagkat sa pagganitong mga pagkakataon ay naibabahagi natin ang gawain natin dito. Bilang isang misyonero po ninyo, nais ko po ibahagi sa inyo ang ilang mga natutuhan ko at ganoon din naman ang ilan sa mga talata sa banal na kasulatan patungkol po sa kalagayan ng mga OFW. Pero bago yan, gusto kong bigyan ng teksto sa inyo na ang ating Panginoong Jesus ay minsan naging isang migrante o OFW, hindi ho Overseas Filipino Workers, kundi naging isang migrante sa ibayong dagat nang siya ay kapapanganak pa lamang. Nais kong basahin ang aklat ng Mateo, Kabanata 2, talata 13 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa. Pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabing, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose ng gabiring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Dito po sa teksto na ito, makikita natin kung paano napilitan ang pamilya, ang unang pamilya ng ating Panginoong Jesucristo na napunta sa ibang bansa dahilan sa threat o pagbabanta ng kasalukuyang administrasyon noong panahon niya upang patayin ang batang si Jesus dahilan sa nangangamba ang Herodes na kinikilala nilang pinuno noon o hari na siya'y palitan ng batang si Jesus. Kaya sa sanggol na kalagayan ng ating Panginoong Jesus, kasama ang kanyang magulang na si Jose at si Maria, ay napasa ibang bansa na ang ating Panginoong Jesus. At kung inyong pagbubulay-bulayan, ay nanatili sila doon hanggang sa mamatay si Herodes. Ano po? Ito po yung tinatawag na first Herod sa kasaysayan, no, ng world history, sa ating kasaysayan ng relihiyon. So ito ho si first Herod, ano? So yung pagbabanta sa buhay ni Jesus ang naging daan kung papaano siya napunta o ng ibang bansa. At sa pangibang bansa, alam po natin na hindi ho madali. Nung panahon nila, ang pangibang bansa ay napakahirap sapagkat gagamit ka ng, hindi ka lang maglalakad. Kung may kamelyo ka, mapalad ka. Kung may asno ka, mapalad ka sapagkat daladala mo ang iyong mga gamit. Ano po? Pero sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, alam natin na everything works together for good. Katulad ng mga ating mga OFW na kung saan-saan sila nagpupunta, everything has been worked together for good. Every OFW here in Singapore ay nakakatamo po sila ng kagalakan, kapayapaan kapag nagpupunta sila sa simbahan. And I know that Jesus, during that time, ay bagamat walang designated na simbahan sila, ay kumikilala sila sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan, ay they acknowledge the presence of the Lord. Ito ang napakaganda sa ating mga Pilipino. Kahit saan mapunta, tayo, mga Pilipino, hinahanap natin ang ating simbahan. Hindi man Methodista o basta evangelical or Protestant or charismatic churches, that we can nourish us or support our spirituality. Ano po?
Nakakalungkot lang, ano po, noong una ako nagpunta dito sa bansang ito noong 2006, ang dami ng mga OFW sa bansang ito ay between 70 to 80,000 ano po, na mga Pilipino ang nandito. Pero alam niyo po ba ngayon, 2013, inaabot na siya ng mahigit na 200,000 Filipinos. We have a monthly meeting with the Philippine Embassy here in Singapore. Pero ang nakakalungkot ho, sa dinami-dami ng mga Pilipino dito sa Singapore, even Catholic churches, no, ay napakaunti na nagpupunta. Wala pa ho sa kalahati ng 200,000. Hindi sa 1/4. I think wala pa ho sa 1/4 ng mga OFW na nandito sa Singapore ang nagpupunta sa simbahan tuwing araw ng linggo. Well, of course, maybe mas marami ang mga helpers, no? Pero ngayon po, hindi na parang pumapantay na ho ang dami ng mga skilled managerial positions and professionals sa mga helpers. Dati ang mga helpers dito ay mostly 80% ng kabuuang populasyong Pilipino ay mga helpers. Pero ngayon ay parang pumapantay dahil lang inire-regulate po ngayon ito kung paanong pinagpapareho nila ang dami ng mga domestic workers sa mga professionals and ITs. Ngayon po ay nais ko ibahagi sa inyo ang realidad ng migrasyong Pilipino dito sa, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa iba't ibang bansa. Ano ba ang realidad? Alam niyo po, ang nakakalungkot sa atin bilang mga Pilipino ay ang alam ng mga kapitbahay natin kapag nasa abroad tayo ay mayaman tayo dahil maraming pera. Hindi ko katulad noong mga 1980s kapag nasa abroad ang ating tatay, no? Talagang mayaman, no? Kasi makikita mo, may mga mini component, mga karaoke, mga TV, magaganda. Pero noon po yun. Alam niyo po ngayon, hindi ganoon. Karamihan sa mga nasa ibang bansa nating mga kababayan ay nahihirapan. At alam niyo po, ang dahilan kung bakit sila nangingibang bansa ay hindi dahilan sa kung ano pa man, kundi dahilan sa kahirapan. Alam po natin yan. Gusto nating tayo ay makaalpas sa kahirapan natin. At karamihan dito, hindi lamang tatay o nanay, kundi kasama na ang mga anak na nag-a-abroad. Ako po ngayon ay mayroong pamangkin na nasa Dubai. Ano po? At ang pagpunta niya sa Dubai ay, of course, para mag-work. Pero ang work po niya sa Dubai, alam niyo po mga kapatid, ay napakaliit lang ang kita. An amount of 15,000 pesos kung isusuma. Yun lamang ho, 15,000 pesos. Ano po? Kasi walang trabaho sa Pilipinas. At kung mayroon man trabaho sa Pilipinas, palagi ko hindi aabuti ng 15,000 ang kanyang sweldo. Mga 8,000 o 9,000. O pinakamalaki na yung 10,000. So saan ka pa pupunta? Siyempre, kung mayroong magandang alok sa ibang bansa, ay pupunta ka sa ibang bansa para lamang doon magtrabaho. Ngayon, gusto ko ibahagi sa inyo, bukod sa ang ating Panginoong Hesukristo ay ng ibang bansa sa kanyang murang edad, sanggol pa lamang siya. Sa atin, bilang mga mananampalataya, hindi naman tayo sanggol pa lamang may napupunta na sa ibang bansa. Siguro, yung mga naging anak ng OFW nasa sa ibang bansa, no? Pero karamihan sa atin ay nasa ibang bansa dahil sa gusto nating trabaho. Noon ako umalis noong 2006, alam niyo po, ang statistics na umaalis sa bansang Pilipinas ay from 2,000 to 3,000 per day ang mga Pilipinong umaalis sa bansang Pilipinas para mag-abroad, maghanap ng trabaho sa ibang bansa bilang mga turista. Lalabas sila bilang tourist, pero nag-a-apply lamang sila, no? Pero alam niyo po ba kung anong statistics na ngayon? Inaabot ho ngayon ng 5 to 6,000 per day ang mga umaalis na mga Pilipino para lamang mag-abroad, no? Yung iba ay in disguise na mag-tutor sila, pero sa totoo ay naghahanap ng trabaho. Nakakalungkot sapagkat sa ating gobyerno na sinasabing maganda na ang ekonomiya ng gobyerno ng Pilipinas, pero marami pa rin lumalabas ng mga Pilipino para maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Ito po ay nangangahulugan ng kakulangan ng suporta ng ating gobyerno, no, para sa ating mga Pilipino, no. Gusto ko po ibahagi sa inyo ang ilang katangian o kalagayan ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Ito po ay hango sa ilan sa mga pag-aaral kung saan ay makikita natin dito ang statistics ng ano ang kalatangian at kalagayan ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Ano po?
At ito po ang una, ang mga Pilipino sa ibayong dagat ay isang sektor ng lipunang Pilipino. Sektor ho, isa na ito sapagkat napakalaking sektor ho ng mga mamamayang Pilipino ang lumalabas ng bansa para maghanap ng trabaho. Humigit kumulang sa 10% ng populasyon ng Pilipinas ang lumalabas ng bansa, no? Nakakalat sa 168 na bansa sa buong mundo. Can you imagine? 168 countries. Almost every countries in the world, meron pong mga Pilipino na nagtatrabaho. At hindi lamang ordinaryong trabaho ito. Napakahirap ng mga trabaho. Mga kapatid, kayo po na meron mga tatay, nanay, kapatid na nasa abroad, please, I will encourage you to pray for them daily. Mga kapatid, hindi po sila namumulot ng pera, mga kapatid. Sila po yung nagpapagal, nagpapakahirap, at ang iba po nakataya pa ang buhay. Dito po sa Singapore, alam niyo po ba, ang mga domestic workers natin dito ay nakataya kung minsan ang kanilang kalusugan sapagkat meron sa kanila kumakain lamang ng noodles, tinapay, no? Or kanin, no? Pero once a day na kumakain ng kanin. Hindi ho masarap ang napupunta sa abroad. Kung hindi sakripisyo. Can you imagine, iiwanan niya ang kanyang asawa, ang kanyang anak, no? Para lamang ang kanilang mga anak, ang kanyang asawa ay magkaroon ng magandang tahanan, no? Makapag-aral sa magandang paaralan, no? Kaya ito ay isang malaking sakripisyo. Pero ang kapalit po nito, yung hindi niya pagpiling sa kanyang anak, sa kanyang asawa, no? Napakalaking sakripisyo. Alam niyo po, mga kapatid ko, na may mga asawa na nandyan sa Pilipinas. Kami na nandito sa abroad, napakahirap po ng ipinagtitiis namin dito. Ako ngayon ay dumaranas ng ganyang kalagayan. Nung kasama ko ang aking pamilya dito sa Singapore, hindi ko masyadong nararamdaman ang hirap ng ating mga kababayan dito na domestic workers o kaya yung mga skilled na hiwalay sa kanilang pamilya na sa Pilipinas. Pero ngayon po, since na naghigpit ang gobyerno ng Singapore sa mga foreigner, ang aking pong pamilya, si Doktora at ang tatlo naming anak, ay nasa Tarlac na po sila. At ako na lang po mag-isa dito sa Singapore. Damang-dama ko po ang pagod, hirap, pag-aalala kapag mayroon pong sakit ang anak, kapag may sakit ang aking asawa, o kapag mayroong concern sa aming pamilya na hindi ho ako makatugon ng ganun na lamang. Dahilan po sa malayo ako. Bagamat mura ang pamasahe, kung minsan napaka-hirap po ng dinadanas ng pag-aalala, no? Ngayon po, nakatira na ako dito sa compound ng simbahan. Napakalapit ko lang. Halos hindi na ho ako lumalabas ng compound ng simbahan dahil ayoko ho na magliso-liso sa kalsada o magkaroon pa ng ibang mang-aliw o sa daanan para doon kumain o doon maglibang. No po. Mas gusto ko po pagkatapos ng office, balik na ho ako dito sa kwarto ko. Kaya ako dito lamang sa kwarto ko, sa Oldham Hall at doon sa aking opisina. Lumalabas lamang ako pagka Friday o kaya pagka gusto kong kumain, dito lang ako meron sa labas na pagkain. Pagka ayaw ko na ng pagkain, dito po sa loob ng Oldham Hall. Ano? Pero anong kalagayan meron ang ating mga migranteng Pilipino? Pasakit po. Pasakit. Dumaranas sila ng kanilang pasakit, agony, sa isipan, sa puso. Ano? And can you imagine, yun hong lambing ng iyong asawa, lambing ng iyong mga anak, hindi mo nararanasan. Although meron po tayong Facebook, meron tayong FaceTime, meron po tayong Skype, no? Marami. Pero sabi nga ho ni Kuya Clem Guillermo, yakapin mo yung computer mo. Pagkamat nakikipag-communicate ako sa inyo through this, ay iba pa rin yung aking presensya. Nakaharap kayo. Ano po? This is a good of technology. Kahit po nasaan pwede. Pero mga kapatid, yung touch, yung emotion, na nayayakap mo, yung asawa, ang iyong pamilya, ang iyong anak, ay iba pa rin po yun. Ano po, kung isasama pa ang kanilang pamilya na umaasa sa kanila, aabot na po ng 20% ang kabuuan ng populasyon ng mga Pilipino na apektado ng migrasyon. Ano po? At pang-apat, ang karamihan sa mga migranteng Pilipino ay mula sa uring magsasaka, manggagawa, at mga profesional. No, ito ho yung uri ng ating mga OFW. Dahilan sa problema sa kawalan ng lupa at mga usaping kaugnay nito, disempleyo, kakulangan ng sweldo at kawalan ng seguridad sa trabaho, napipilitan ang mga migranteng Pilipino ng mga ibang bayan para mabuhay at bumuhay ng kanilang pamilya. Yun po yung nakakalungkot, hindi po ba? Napipilitan silang mawalay, umalis sa kanilang pamilya. Alam niyo po, sa Old Testament ay merong karanasan